Bago ako magsimula, gusto ko lang i-flex itong bagong kitchen knife set ko na nabili ko na lang ng 205 pesos. 70% off nga ito, be, kaya napakamura na. For today's vlog, magluluto naman tayo ng chicken katsu curry. Arte lang ng lola nyo, pero chicken katsu lang yan, be. Meron kasi ako nakita dito sa stock room namin na gawa ng McCormick. Sabi ko, ito na lang kaya ang lulutuin ko for today's video. Pero nung binaliktad ko nga, ay sayang naman at expired na siya at di na pwedeng gamitin. So here, I have 3/4 breast ng chicken fillet. Hiwa-hiwain lang natin ito ng maninipis para hindi siya ganun kakapal at madali lang siyang lutuin. So as I see, meron pa nga siyang mga ekstrang balat-balat at mga taba-taba kaya tinanggal ko muna at meron pa nga yung iba dyan, may part na may mga maliliit na buto. Yun naman natin na habang kumakain tayo, nagtatanggal pa tayo ng mga maliliit na buto. Kaya nga, chicken fillet yung ginamit natin dito, di ba? Ayan, hinati-hati ko na lang siya sa gitna para maging manipis ang kanyang mga hibla. Bagong-bago nga itong knife ko at ang sarap talaga siya gamitin. Pero wag lang ako magkakamali kasi baka kamay ko nang mahiwa ko dito sa sobrang talim. Pagkatapos ko mahiwa ng maninipis itong mga chicken fillet ko ay naglagay na nga rin ako dito ng pampalasa tulad ng asin at paminta. Hindi ko lang napakita dito sa video pero nung huli, nung malapit ko na siyang lutuin, sabi ko parang may kulang at hindi ko nga nalagyan ng kalamansi. Pero kahit papano naihabol ko naman bago siya maprito. Nagbati na rin ako ng 2 pirasong itlog. Yung iba nga ang ginagawa nila, hinahalo talaga nila dun sa fillet at mini-mix. Pati yung mga timpla doon na nila nilalagay. Pero ako, hiniwalay ko nga yung itlog doon sa fillet. Yung mga chicken fillet, dinip ko muna siya doon sa itlog. Tsaka ko naman pinagulong-gulong dun sa breadcrumbs. Pero siguraduhin lang natin na makover or makoat natin itong chicken fillet ng maayos bago natin prituhin. Yung first set na ginawa ko dito, 2 beses ko siya dinip dun sa itlog at 2 beses ko rin siya pinagulong dun sa breadcrumbs para medyo makapal-kapal yung coating niya. Pero nung mga huling batch na medyo nagkulang nga itong mga breadcrumbs ko. Ayan. Tamang coat na lang siya kahit maninipis pwede na at gora na yan. So ayan, ganyan yung tsurang ng ating breast chicken fillet bago natin prituhin. Ang cute lang. Painitin muna natin ang kawali bago tayo maglagay ng oil. Kapag mainit na yung mantika natin, ilagay natin yung ating chicken fillet or chicken katsu ba to? Dahil ayaw naman nating masunog or ma-overcook. Pag yan nasunog, nako, hindi na masarap yung coating niyan. Naalala ko noon yung unang luto ko pa nito, medyo maninipis lang at maliliit na size, hindi siya palapad. Pero nung unang tikim ng anak kong si Miggy, talagang nagustuhan niya. At akala niya nga, binili ko daw yan sa Jollibee. Nakakatuwa lang talaga na pag nagluluto tayo, hindi natin expect na magugustuhan ng mga anak natin. Kasi sa bawat naman pagluluto natin, hindi naman natin alam kung or sure ba tayo na magugustuhan ba talaga ng mga anak natin yung lasa at or timpla ng mga ginagawa natin. Kung baga, minsan or kadalasan pa sa minsan ay more pa tayo sa trial and error kung alin pa dun yung magugustuhan nila. Sa sauce naman, naglagay ako dyan ng ketchup, oyster sauce, konting toyo, at syempre pati asukal. Sa mga bata kasi ayaw nila yung medyo maasim-asim, kaya kailangan medyo manamis-namis itong sauce na gagawin natin dun sa ating chicken katsu. Taste test muna tayo dahil ako nagluto. Syempre ako ang unang titikim. First taste test ko nga ito at hindi pa nga ako na-solve kaya nag-try din ako na merong kasamang kanin. Iba kasi yung feeling na nabubusog ka pag kumakain ka ng ulam na may kasamang kanin. Ayan, sobrang sarap na sarap nga ako dyan at muntik ko nga maubos yung first batch na niluto ko. Ayun lang, happy tummy everyone and enjoy eating and watching. Bye!